Samantala, bumuhos nga ang malakas na ulan dito sa Metro Manila at muling nalubog sa tubig baha ang ilang bahagi ng lungsod ng Quezon at Maynila. Nag-iikot ngayon ang aming kasamang si Julius Di Samburun sa ilang pangunahing kalsada para ihatid sa atin ang pinakahuling mga balita. Julius, magandang gabi sa iyo. Yes, George. Magandang gabi at maraming salamat. Nasa lungsod tayo kanina ng Maynila. Sa may bahagi po ng Otis, malapit sa may palasyo ng Malacanang nang bumuhos ang malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila. Halos nag-zero visibility ito dahil sa nasabing malakas na pag-ulan. Base sa ulat ng MMDA Traffic Metro Base as of 5:04 ngayong hapon, moderate to heavy na po mula sa may kanto ng Blooming Treat hanggang Lacson northbound and southbound lane dahil knee-deep na rin po sa may bahagi ng Espanya kaya't not passable ito sa mga light vehicles. Sa may bahagi naman ng balik-balik, napansin natin may mga kabataan pa din na sige sa paghahabulan at paglalaro sa ulan dyan po sa may bahagi ng lugar na yan. Actually George, natrap na kami dito ng matinding traffic sa may bahagi ng Quezon Avenue. Kaya't as of 3:54 kaninang hapon, knee-deep na rin po itong Quezon Avenue sa may bahagi ng Dituazon, Cordillera, Banawe at Biak na Bato northbound. Kaya't not possible na din po ito sa mga light vehicles. Habang sa may Araneta Avenue hanggang Santo Domingo northbound ay hindi na din po madadaanan. Sa may Dituazon Extension, kapansin-pansin ang isang pampasaherong jeep na talagang matapang na sinuong ang mataas na baha kahit lampas gutter na ito. Itong bahagi naman ng Barangay Santo Domingo sa QC, halos nagkabuhol-buhol na din po ang trapiko dahil sa mga sasakyang naghahanap ng alternatibong daan pabalik po ng Elliptical Road. Samantala, nagsimula na din ang Department of Public Works and Highways sa mga road repair at reblocking sa ilang kalsada dito sa NCR. Sarado po muna ang ilang lugar simula po nitong Biyernes hanggang bukas po hanggang alas 10 ng gabi, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ito po sa may bahagi po yan ng Araneta Avenue, second lane po southbound, Fairview Avenue mula Peacock Street, kahabaan ng Mindanao Avenue, second and third lane, kahabaan ng E. Rodriguez at C5, kahabaan ng CP Garcia Avenue, Quezon City, kahabaan ng Congressional Avenue hanggang sa may iShare Street, at maging po dito po sa may Congressional Avenue Extension, yan po yung bahagi po ng second lane eastbound at westbound lane. Yan po ang ating abiso sa ating mga motorista, kaya susubukan natin alamin, George, kung ano na yung naging sitwasyon nito, lalo't ngayon bumuhos na po ito pong malakas na pag-ulan. At bago tayo magtapos, George, katatanggap lamang natin ang balitang ito sa may EDSA Balintawak, papasok po ng North Luzon Expressway, ay matindi na din po ang trapiko, kaya dun sa mga uuwi natin mga kababayan, mamaya po dyan, may malapit sa lungsod ng Caloocan, na ba syempre, tiyaga-tiyaga po muna tayo sa matinding traffic. Yan muna, George, ang ating pag-uulat ngayong gabi. Madulas po ang lansangan, kaya ingat po mga kababayan. Julius Di Samburun po ang inyong lingkod para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, George. Maraming salamat sa iyo, Julius Di Samburun, at mag-iingat din kayo dyan.